Magandang araw sa inyo, mga pusong nakikinig. Ako si Clara, ang inyong kasama sa mga kwentong puno ng pighati, pagbangon at pag-asa. Ito ang kwentong puso. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siya rin dudurog nito? Ito ang kwento ni Samantha. Isang kwento ng pagkakanulo ng isang mukhang binago, ng tadhana, at ng isang pusong naghahanap. Hindi ng paghihiganti, kundi ng katarungan. Halin, pakinggan natin ang uunang kabanata. Ito ba ang babaeng pakasalan mo, Kent? Isang bayarang babae. Ang boses ni Doña Ilgala, ang ina ni Kent, ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng kanilang mansyon. Nakaturo ang nanginginig nitong daliri sa isang video na nagpe-play sa tablet na hawak ni Leslie. Si Samantha, nakatayo sa gitna ng sala ay parang napakuan. Ma, ano bang Leslie? Totoo ba ito? Tanong ni Kent. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat mula sa video patungo sa kanyang ina at kay Leslie. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Samantha. Kent, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, please. Halos magmakaawang sabi ni Samantha. Tumuluha na ang mga mata habang lumalapit kay Kent. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Galing kay Doña Elvira. Huwag mo akong hawakan at lalong huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Maruming babae. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ang nabasag ang buong mundo ni Samantha. Uminto ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang babaeng sumangpal sa kanya ngayon. Si Doña Elgara ang siya ring ginawa niya ng sopas gabi noong nagkasakit ito. Ang lalaking hindi makatingin sa kanya. Si Kent, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, at ang babaeng nasa likod nito lahat. Si Leslie ang itinuring niyang kapatid na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, may ngiti tagumpay sa kanyang mga labi. Aki. Isang salita lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Bakit? Bakit? Umalis ka na. Sigaw ulit ni Doña Elvira, sabay tulak sa kanya palabas ng pinto. Wala nang nagawa si Samantha, kundi ang tumakbo. Tumakbo palayo sa bahay na dati pangarap niya. Tumakbo sa ilalim ng lumaragas ang ulan na parang nakikidalamhati sa kanya. Pasa, nilalamig at wasak ko. Uminto siya sa isang waiting shed. Nanginginig. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang taong makakasagot sa kanyang mga tanong. Leslie, sabi niya sa basag na boses. Magkita tayo sa dati nating tagpuan sa may bangin. Ang bangin na yon ang saksi sa lahat ng kanilang mga pangarap at pangako sa isa't isa bilang magkaibigan. Ngayon marahil ito rin ang magiging saksi ng katapusan ng lahat. Pagdating niya roon, naroon na si Leslie. May dalang payong kalmado. Bakit, Leslie? Bakit mo ginawa sa akin to? Akala ko ba magkapatid tayo? Umiiyak na tanong ni Samantha. Ngumiti si Leslie, isang puno ng pait. Hindi mo maiintindihan. Sang, may mga utang na dapat bayaran. At si Ken, ang kabayaran. Anong utang? Pera lang ba? Kaya kung magtrabaho, tutulungan kitang bayaran.
Hindi na natapos ni Samantha ang kanyang sasabihin. Isang nakakabing putok ng baril ang umalingaw sa gitna ng unos. Naramdaman ni Samantha ang isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Kasunod ng isang malakas na tulak, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Leslie. Walang emosyon, abang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nawawala. At sa isang iglap, ang tanging alam na lang niya ay ang malamig na hangin at ang walang katapusang pagkahulog sa dilim. Isang mahinang tunog. Paulit. Ulit. Pip-bip-bip. Iyon ang unang nagpagising sa kamalayan ni Samantha. Sinundan ito ng amoy. Amoy ng gamot, antiseptic, at ang pakiramdam ng malambot na kumot sa kanyang balat. Dahan niyang ininulat ang kanyang mga mata. Puti. Isang puting kisane ang sumalubong sa kanya. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa buo niyang katawan. Ang huli niyang natatandaan. Ang malakas na ulan. Ang matalin na tingin ni Leslie. Ang putok ng baril at ang pagkahulog. Dahan lang, miss. Isang kalmadong boses ang lalaki ang narinig niya. Mula sa gilid ng kanyang paningin, isang lalaking nakaunipormeng puti ang lumapit. Matangkad ito. May maamong mukha at seryosong mga mata. Sino ka? Nasaan ako? Hirap na tanong ni Samantha. Ako si Dr. Simon Courts. Sagot ng lalaki. At nasa ligtas ka ng lugar. Ilang buwan ka ring walang malay. Tuwan. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Ang mukha ko. Kinapa niya ang sariling mukha, pero ang naramdaman lang niya ay ang makapal na benda na nakabalot dito. Nagkaroon ka ng malubhang pinsala sa mukha dahil sa pagbagsak. Malumanay na paliwanag ni Simon, we had to do extensive reconstructive surgery. Sa mga sumunod na linggo, si Simon ang naging kasama niya sa mabagal na proseso ng paggaling. Hanggang sa dumating ang araw na tatanggalin na ang mga benda. Nanginginig ang mga kamay ni Samantha, habang iniaabot sa kanya ni Simon ang isang salamin. Huminga siya ng malalim, bago ito, tiningnan. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Ay, hindi siya. Mapungal ang mga mata. Pero mas matangos na ngayon ang ilong. Mas manipis ang mga labi. Ang dating biluban niyang mukha ay may bahagyang anggulo na ngayon sa panga. Maganda! Isang magandang estranghera. Nabitawan niya ang salamin. Nabuhusan siya ng malamig na tubig ng katotohanan. Hindi ito ang mukha ko. Pulong niya habang sinasapo ang kanyang bagong mukha. Si Samantha de los Reyes ay namatay na sa gabing iyon. Maring sabi ni Simon, lumuhod sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang mga taong nagtangka sa buhay mo, iniisip nilang nagtagumpay sila. This neophase, this is your second chance. This is your shield. Para saan? Tanong niya. Puno ng pait ang boses. Hindi sumagot si Simon. Sa halip, ikinuwento niya ang sarili niyang nakaraan tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae na biktima rin ng panluloko at paninirang puri. Isang kapatid na hindi niya nailigtas. Isang kapatid na pinili na lang tapusin ang sariling buhay. Nakita ko sa iyo ang kapatid ko. Sabi ni Simon. May luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Destan
I won't let the villains win. I will help you get justice. Tuon sa gitna ng kanilang pinagsamang sakit, isang alyansa ang nabuo. Isang unawa na hindi na kailangan ng maraming salita. Ibinigay sa kanya ni Simon ang isang pangalan, isang bagong pagkatao. Danik Cruz. Sinubukan niyang bikasin ang pangalan. Danik. Ang boses na lumabas sa kanyang lalamunan ay garalgal at iba. Maging ang sarili niyang boses ay hindi na niya makilala. Napagtanto niya na hindi lang mukha niya ang nawala. Ang buong pagkatao niya ay namatay na sa bangin na yon. At mula sa abo ng dating Samantha, isinilang si Danik, isang babaeng may bagong mukha, bagong pangalan at isang pusong puno ng mga pilat. At aapoy sa isang layunin. Isang araw, pumasok si Simon sa kanyang silid. May dalang isang manipis na folder. Handa ka na bang bumalik? Panong nito. Inabot niya ito kay Danik. Pinuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay isang resumen. Nakasulat doon ang pangalan Danica Cruz. At sa ilalim ng objective, nakasaad ang posisyong ina. Aplian. Executive Secretary. Sa baba nito, naroon ang logo ng kumpanyang aplian niya. Isang logo na halos gabi niyang napapanaginipan. Ang logo na kumakatawan sa lahat ng sakit at pagkakanulo na dinanas niya. Ramirez Corporation. Ang gusali ng Ramirez Corporation ay parang isang halimaw na babasagin sa gitna ng syudad. Matayog, makintab, at malamig. Dito sa mismong lugar na ito, binuo ni Samantha ang kanyang mga pangarap. At dito rin, sa mismong lugar na ito, sisimula ni Danik ang kanyang paghihiganti. Umigpit ang hawak niya sa kanyang portfolio. Sa salamin ng pinto, isang estrangherang babae mamaw ang nakatingin pabalik sa kanya. Nakasuot ng itim na blusa, tuwid ang buhok, at may malamig na ekspresyon sa mga mata. Si Danik Cruz. Danik Cruz, appointment with Mr. Ramirez. Sabi niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay kalmado at proponal. This way, ma'am. Nasa dulo po ng hallway ang opisina niya. Bawat hakbang sa makapal na karpet ay parang isang hakbang papalapit sa apoy. Ang pamilyar na amoy ng opisina, ang mga pader na dati niyang pinapangarap na maging bahagi, ngayon ay parang mga pader ng kulungan. Pinuksan ng isang sekretarya ang isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Mr. Ramirez will see you now. Pumasok si Danik at doon nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ay ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng kanyang buong buhay. Si Kent. May kaunting guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Mas seryoso ang kanyang mukha kumpara sa dati. Pero siya pa rin iyon. Ang lalaking hindi siya pinaniwalaan. Ang lalaking hinayaan siyang itapon na parang basura. Hindi siya nakilala ni Kent. Paano nga ba naman? Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na purong professional. May spruce at pasit. Umupo si Danik. Diretso ang likod. Walang bahid ng anumang emosyon. Thank you, sir. Your resume is impressive. Very impressive. Sabi ni Kent habang binabasa ang papel. You're actually overqualified for this position. I believe, and starting from the ground up to fully
Understand our company. Sculpture. Sir, sagot ni Danik. Ang mga salitang niyon ay matagal na niyang pinraktis kasama si Simon. May kung anong pamilyar sa boses si Danik na bahagyang nagpakunot ng noon ni Kent. Parang isang himig na narinig na niya dati, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Nagpatuloy ang interview. Habang nagsasalita si Danik, narinig niya ang isang tunog. Isang tunog na halos pagpago ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Tok. Tok iknik Kent ng kanyang bawten sa mesa. Ang parehong ritmo na ginagawa nito noon kapag malalim ang iniisip. Isang maliit na sikreto nilang dalawa. Isang bagay na si Samantha lang ang nakakaalam. Sandaling hindi huminga si Danik. Sa ilalim ng mesa, kinuyom niya ang kanyang mga palad para pigilan ang panginginig. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang balat. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Hindi ito ang oras para magpadala sa puso niyang nagwawala. "You're ahead, Miss Cruz," biglang sabi ni Kent na tila nagising mula sa sariling pag-iisip. "You can start tomorrow. My secretary will brief you." "Thank you, sir. I won't disappoint you." Simpleng sagot ni Danik. Kinabukasan, naroon na siya. Ang kanyang mesa ay nasa labas lang mismo ng opisina ni Kent. Isang perpektong lugar para makita at marinig ang lahat. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang matamis ngunit may halong yabang na pabango ang napasinghot niya. Sinundan ito ng tunog ng mga takong napapalapit. "So, ikaw pala ang bagong secretary." Itinaas ni Danica ang kanyang tingin. Nakatayo sa harap niya si Leslie. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, at sa daliri nito ay kumikinang ang isang malaking diamandeng singsing. Ang engagement ring na dapat ay para sa kanya. Tinaasan siya ni Leslie ng kilay. Isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. May kung anong hindi gusto si Leslie sa awa ng babaeng nasa harap niya. "Sino ka?" tanong ni Leslie. Ang boses ay hindi nagtatanong, kundi humahamon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng isang biktima na nagbabalik at ang mga mata ng isang kador na nabubuhay sa kasinungalingan. Ang unang laban ay nagsimula na. Hinarap ni Danica ang mapanuring tingin ni Leslie nang may nagyayelong kalmadahan. Hindi siya kumura. Hindi siya nagpakita ng takot. "Ako po si Danik Cruz." Sagot niya. Ang boses sa matatag at professional. Ang bagong executive secretary ni Mr. Pameles. "Is there anything I can help you with, ma'am?" Ang pagiging formal at direkta ni Danik ay tila mas lalong nagpairita kay Leslie. Inaasahan niya ang isang babaeng matatakot, isang babaeng yuyuko, pero ang babaeng nasa harap niya ay parang isang pader na hindi matitibag. "Just do your job properly." Masungit na sabi ni Leslie bago tumalikod at pumasok sa opisina ni Kent. "Pantayan mo ang bawat galaw mo. Marami nang nagtangkang umakyat sa kumpanyang ito." Isang babala. Pero para kay Danik, iyon ay isang kumpirmasyon. Kumpirmasyong natatakot si Leslie. Sa loob ng opisina, narinig ni Danik ang malambing na boses ni Leslie. "Candy, my love. I brought you lunch." Hindi pinansin ni Danica ang kanilang paglalambingan. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Sinimulan niyang ayusin ang schedule ni Kent, ang mga dokumento,
ang lahat. At sa pag-aayos niya, sinimulan na rin niyang itanim ang mga maliliit na lason. Isang maling oras sa meeting ni Leslie. Isang nawawalang dokumento na kailangan nito. Mga maliliit na bagay na magdudulot ng inis at pagdududa. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Ked. Ang presensya ni Danica sa labas ay nagbibigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang boses nito, ang kahusayan sa trabaho. Kahit ang paraan nito ng pag-aabot ng kape, may kung anong sa kilos ni Danica na nagpapaalala sa kanya kay Sam. Kinagabihan, hindi na natiis ni Kent. Umuwi siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa dati niyang kwarto. Ang kwartong iniwan niya mula noong mawala si Samantha. Puno pa rin ito ng mga ala. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy ng nara. Inukit mismo ng mga kamay ni Samantha ang kanilang memory box. Pagbukas niya, sumalubong sa kanya ang amoy na yon. Ang pamilyar na amoy ng kahoy at ng pinatuyong bulaklak. Ang amoy ng kanilang masasayang araw. Sa loob, naroo ang mga litrato nila, mga tuyong bulaklak, mga sulat at sa ilalim ng lahat naroon ang isang piraso ng papel. Isang ticket stub mula sa isang sinehan. Petsa Oktubre 14, ang mismong araw bago ang insidente. Ang araw na sinabi ni Leslie na masama ang pakiramdam ni Samantha at nagkulong lang ito sa bahay ng tita niya buong araw. Pero ang ticket na hawak niya ngayon ay para sa 2 tao at sa likod nito may sulat kamay ni Samantha. Test mo the days Tyler. Can, give it to, Marie can. Para siyang sinaksak sa dibdib. Naalala niya ang mga salita ni Leslie noon. Nasa bahay lang siya ng tita niya, Ed. Sabi ni Leslie noon, puno ng pag-aalala. Masama, raw ang pakiramdam. Isang kasinungalingan, isang maliit, pero malinaw na kasinungalingan. Nang gabing iyon, uwi ni Leslie sa kanilang kondo, naghihintay si Ken sa sala. Madilim, Ed, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Leslie. Pinubuksan ng ilaw. Hindi sumagot si Ken. Sa halip, itinuro niya ang ticket stub na nasa ibabaw ng mesa. Naaalala mo ba ito? Sandaling natigilan si Leslie. Isang mabilis na anino ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata, bago ito napalitan ng isang kalmadong badong ngiti. Oo. Yan yung araw na bigla siyang nilagnat. Sayang nga Ate, pinamigay na lang daw niya yung tiket sa pinsan niya. Nakwento niya sa akin, kinabukasan. Ang paliwanag niya ay makinis at mabilis. Tumango si Kent pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang pagsang-ayon. May mali. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya pinaniwalaan ng buo si Leslie. Tiningnan niya ang kanyang mapapanglasawa at sa likod ng perpektong mangiti nito, nakita niya ang isang maliit. Nalamat. Linggo ng hapon, isang maliit na bahay, sa dulo ng isang iskinita sa lumang barangay. Dito ngayon, nakatira si Tita Elena, ang dating mayordoma ng pamilya de Los Reyes na alaga kay Samantha mula pagkabata. Isang itim na sasakyan nang humindo sa tapa. Pumaba si Danik. Suot ang simpleng damit at malaking salamin para hindi masyadong makilala. Kumatok siya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang matandang mukha ni Tita Elena na ngayon ay mas marami ng kulubot at puting buhok. Magandang hapon to. Kayo po ba si Aling Elena?
Tanong ni Danica. Pinitigilan ng garalgal sa kanyang boses. Ako nga hiya. Sino sila? Anong kailangan nila? Nagtatakang tanong ng matanda. Ako po si Danik. Isang kaibigan ni Samantha. May gusto lang sana akong itanong. Sa pagkarinig sa pangalan ni Samantha, lumambot ang ekspresyon ni Tita Elena. Pinapasok niya ito habang nagtitimba ng tsaa si Tita Elena. Hindi napigilan ni Danica ang kanyang sarili. Kusa siyang tumayo at kinuha ang tasa mula sa matanda. Ako na po, tita. Aling Elena, maupo na lang kayo. Ang paraan ng paghawak niya sa kutsarita, ang 3 ikot ng paghalo, at ang pagtataktak nito sa gilid ng tasa bago ibaba. Natigilan si Tita Elena. Nakatitig ito sa mga kamay ni Danica. Ganyan na ganyan, magtimpla si San. Pulong ng matanda. Tumingin si Tita Elena sa mga mata ni Danica. Isang mahabang katahimikan. Parang binabasa ng matanda ang kanyang kaluluwa. Iba ang mukha mo. Iya. Nanginginig na sabi ni Tita Elena. Hinawakan ng kamay ni Danica. Pero ang mga mata mo, ang kaluluwa mo, kilala ko. Hindi na napigilan ni Danica. Tumulo ang kanyang luha. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Walang salitang kinailangan. Alam na ni Tita Elena. Ang puso ng isang ina-inahan ay hindi kailanman nagkakamali. Ilang oras matapos umalis si Danica, isa pang bisita ang dumating. Si Kent. Desperado ang kanyang mga mata. Hindi siya magpakali mula noong gabing nakita niya ang tiket. Manang Elena, pasensya na po sa abala. Umad ni Kent. Halatang nagmamadali. May gusto lang akong kumpirmahin noong bago mawala si Sam. May nabanggit ba siya sa inyong pinsan? Isang pinsan na binigyan niya ng movie ticket noong October 14. Kumunot ang noo ni Tita Elena. Pinsan India. Wala namang malapit na pinsan si San dito sa Maynila. Nasa probinsya lahat. At noong petsang yon, tanda ko, umiyak siya sa kwarto niya buong maghapon. Tinatawagan ka niya, pero hindi ka sumasagot. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kent. Nagsinungaling si Leslie. Huli na. Kumpirmado. Salamat po, Manang. Mahinang sabi ni Kent. Akmang aalis na ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Teka lang, Kent. Igil ni Tita Elena. May kinuha ito sa isang lumang baol. Mabuti't nagpunta ka. May matagal na akong gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako kay Leslie. Huminto si Kent. Anong ibig niyong sabihin? Ang mukha ni Tita Elena ay napalitan ng galit at lungkot. Bago mangyari ang lahat, may iniwan si Sam na sulat para sa'yo. Nakita ko yun sa ibabaw ng mesa niya noong gabing pinalayas niyo siya. Kukunin ko sana para ibigay sa'yo. Umina ng malalim ang matanda. Parang bumabalik ang takot. Pero naunahan ako ni Leslie. Nakita ko mismo, Kent. Sinunog niya ang sulat sa harap ko. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko pang mabuhay ng tahimik, tikom ko, dapat ang bibig ko. Ang mga kamao ni Ken ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga nakos. Ang babaeng katabi niya sa kama, gabi ay hindi lang sinungaling. Siya ay isang halimaw na naglawang sunugin ang huling mensahe ng babaeng minahal niya. Ilang linggo ang lumitas. Ang tensyon sa pagitan ni Kent at Leslie ay parang isang manipis na sinulid na anumang oras
ay maaring mapatid. Si Ken ay naging mas tahimik, mas mapagmasid. Si Leslie naman nararamdaman ng panlalamig ni Ken, kaya mas lalo siyang naging mapagmataas at palaging gustong maging sentro ng atensyon. At ang perpektong entablado para sa kanya ay dumating ang taon ng Ramirez Foundation Charity Ball na ngayong taon ay gaganapin kasabay ng makulay na piyesta sa barangay kung saan lumaki si Samantha. Para kay Danik, ito ay isang mapait na kabalintunaan. Ang piyestang dati pulo ng masasayang ala ay magiging lugar na yon ng kanyang tahimik na gyera. Tabi ng piyesta, ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na pagkain. Tunog ng masasayang tugtugin at tawanan ng mga tao. Sa gitna ng lahat, ang charity ball ay parang isang hiwalay na mundo ng karanyaan. Pumasok si Danik bilang bahagi ng staff, suot ang isang simpleng itim na unicorn. Tahimik niyang inayos ang mga kailangan sa isang sulok. Pinapanood ang mga bisitang naglalakihan ng mga ngiti at alahas. Nakita niya si Kent gwapo sa kanyang suit pero ang mga mata nito'y malungko. Sa tabi niya, si Leslie ay parang isang lena. Kumakapit sa braso ni Kent. Bawat ngiti ay kalkulado. Nang magsimula ang sayawan, lumapit si Danik sa sound system operator. May ibinulong siya rito kasama ng isang maliit na tit. Tumamo ang operator. Biglang nagbago ang musika. Ang modernong pop song ay napalitan ng isang luma. Mabagal at pamilyar na himig ang kahit maputi na ang buhok ko. Ang paboritong kanta nilang dalawa ni Kent. Ang kantang sinayaw nila noong high school pro sa ilalim ng mga bituin, kung kailan nangako sila sa isa't isa ng walang hanggan. Sa gitna ng dance floor natigilan si Kat. Pinitawan niya ang kamay ni Leslie. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Puno ng sakit at pangungulila. And, what's wrong? Let stands. Naiinis na sabi ni Leslie. Sinusubukang hilahin siya pabalik. Pero ang mga mata ni Kent ay hindi na nakatingin sa kanya. Naglakbay ito sa buong paligid. Hinahanap ang pinagmumulan ng pamilya na pakiramdam na bumabalot sa kanya. At sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga paningin. Si Danik nakatayo sa may anino, nakatingin sa kanya. Walang ngiti, walang ekspresyon. Pero sa mga mata nito, nakita ni Kent ang isang pamilyar na lungkot. Sa isang saglit na yon, tila huminto ang mundo, ang ingay ng piyesta, ang mga tao, ang mga ilaw. Lahat ay nawala. Tanging sila, na lang dalawa, at ang kantang sumusumbat sa kanilang nawalang kahapon. Excuse me, sabi ni Ken kay Leslie at nagsimulang maglakad. Palapit kay Danica. Nakita ni Leslie ang lahat. Ang pagtigil ni Kent, ang pagtama ng kanilang mga mata, ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mapapangasawa. Isang matinding selos at galit ang kumulo sa loob niya. Hindi niya hahayaang sirain ang isang hamak na sekretarya ang kanyang gabi. Bago pa makalapit si Ken kay Danica, mabilis na humarang si Leslie. Danica, anong ginagawa mo diyan? Baka nakakalimutan mong stuck ka lang dito. Halika, kumuha ka ng baso ng tsamba para sa akin at sa mga bisita. Malakas na utos ni Leslie, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Isang malinaw na pagpapahiya. Pero hindi natin nagsi. Kalmado siyang tumingin kay Leslie. Uy, apologies, maam. Sabi ni Danica. Ang boss, saging malinaw at matatag. But my job description, size ang Leslie executive secretary, not a waitress for his clients.
Kung gusto niyo po ng champagne, naroon po ang mga waiter. Isang sampal na walang kamay na mula sa galit at hiya si Leslie. Kita ng lahat ang pagtanggi ni Danit. Mukha siyang isang amo na pinahiya ng sariling utusan. Umalis si Danica sa lugar na yon. Iniwan si Leslie na nanggagalaiti sa galit at si Ken na nakatayo. Tuliro, lalong nalilito sa misteryong bumabalot sa kanyang bagong sekretarya. Sa isang madilim na sulok sa labas, habang nagpapahangin, may narinig si Dyke. Boses ni Leslie, kausap sa telepono. Galit na galit. I don't care. Sinabi ko sa'yo. Pantayan mo siya. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Tandaan mo ang utang natin sa mga Ramirez. Isang pagkakamali mo lang, Leslie. Pabalik tayo sa putik. Boses iyon ng kanyang ina. Narinig ni Danica ang salitang iyon ulit. Utang. Ang parehong salitang binitawan ni Leslie bago siya itulak sa bangin. Ngayon malinaw na sa kanya. Ito ang susi. Ang susi sa lahat ng kasinungalingan. Ang salitang utang ay umalingaw sa isip ni Danica na parang sirang plaka. Iyon ang nawawalang piraso. Iyon ang puso ng lahat ng kasinungalingan ni Leslie. Kinabukasan, sa opisina, habang abala ang lahat. Inamit ni Danica ang kanyang akses bilang sekretarya ni Kat. Gamit ang matinding pag-iingat, sinimulan niyang halongkatin ang mga digital archives ng Ramirez Corporation. Mga lumang kontrata, mga financial reports, mga press release mula sa nakalipas na dekada. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakita niya ito. Isang lumang artikulo mula sa isang business journal. Ang pamagat, Ramirez Center. Phase out, Gonzales Construction. Gonzales ang apelyido ni Leslie. Ayon sa artikulo, ang kumpanya ng ama ni Leslie ay nalubog sa pagkakautang at malapit ng bumagsak. Ngunit sa huling sandali, si Don Ricardo Ramirez, ang ama ni Kent, ang sumagip dito. Pinili nito ang halos lahat ng utang at binigyan sila ng bagong puhuan. Isang akto sa generosity, sabi sa artikulo. Pero para kay Danica, malinaw na ito. Hindi yun kabaitan. Iyon ay isang transaksyon. At si Leslie ang naging produkto. Sa kabilang banda, si Kent ay may sariling demonyong nilalabanan. Ang imahe ng nasusunog na sulat ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ano ang nakasulat doon? Ano ang huling gustong sabihin ni Samantha sa kanya? Kailangan niyang malaman ang totoo kahit gaano pa ito kasakit. Nag-drive siya papunta sa isang maliit na computer shop sa isang sulok ng Quezon City. Ang shop ng kanyang dating kaibigan sa kolehiyo na si Marco, isang henyo sa it. Marco, sabi ni Ken. Inilapag ang isang drive sa mesa. Kailangan ko ng tulong mo. Kent, lungpan no si, bro. Pati ni Marco. Ano, to? Mukhang seryoso ah. Yung video ni Sam noon, na itago ko ang kopya. Pwede mo bang tingnan? Kahit anong maliit na detalye. Kahit ano, pakiusap ni Kent. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kinuha ni Marco ang USB. Sige bro. Tayloron sa deep diagnostics wanit. Pero huwag tang masyadong umasa. Matagal na to. Gabi. Na nang umuwi si Danisaki House. Na tinutuluyan niya. Pagod ang kanyang katawan. Pero ang isip niya ay hindi mapakali. Inilatan niya sa mesa ang lahat ng impormasyong nakuha niya
tungkol sa pamilya Gonzales. Habang nakatitig siya sa mga dokumento, pumasok si Simon. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Simon. Inilapag ang isang tasa sa tabi ni Danica. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim na yan, Danica. Tumingin si Danica sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod. Malapit na Simon. Nararamdaman ko. Malapit ko nang mabuo ang puzzle. Ngumiti si Simon. Isang malungkot na ngiti. Inabot niya ang kamay ni Danica. Just remember what you're fighting for. Justice, not just revenge. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umaga. Ang mga salita ni Simon ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa nagwawala niyang puso. Samantala, si Kent ay hindi mapakali sa kanyang kondo. Palakad, lakad, hawak ang telepono. Hinihintay ang tawag ni Marco. Bawat minuto na lumilipas ay parang 1 oras. Biglang pinang telepono niya. Si Marco. Marco, may nakuha ka na. Halos hindi. Humihinang tanong ni Kent. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bro, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Pinatakbo ko lahat ng analysis. May problema sa video. Anong problema? Nanginginig na tanong ni Kent. May nakita akong digital footprint. Mga inconsistencies sa metadata, sa timestamps, sa compression. Ang galing niyo bro, hindi ito warranty. Ang mga salitang hindi authentic ay parang bombang sumabog sa mundo ni Kent. Paulit. Ulit. Hindi authentic, hindi totoo. Ang pundasyon ng kanyang galit, ng kanyang pagsisisi, ng kanyang buong relasyon kay Leslie ay gawa lang pala. Isang kasinungaling niya. Kinabukasan, parang isang multo, si Kent sa opisina. Wala sa sarili. Hindi niya kayang tingnan si Leslie. Ang bawat ngiti nito, bawat paglalambing, ay parang lason. Ang araw na yon ay ang date anniversary ni Samantha. Hindi na siya nagpaalam. Pasa na lang siyang umalis sa opisina. Nag-drive nang walang direksyon hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang sementeryo. Ang puntod ni Samantha ay simple lang. Isang lapidan na may pangalan niya. Walang laman sa ilalim, pero ito ang simbolo ng kanyang pagkawala. May mga sariwang bulaklak na nakalagay dito. Mula sa malayo, nakita niya ang isang babae, nakatayo sa harap ng puntod. Nakatalikod sa kanya, nakasuot ng itim na bestsida. Ang buhok nito ay hinahangin. Si Danik. Hindi alam ni Ken kung bakit naroon ang kanyang sekretarya, pero sa halip na magtaka, nilapitan niya ito. Tila hindi naramdaman ni Danik ang kanyang pagdating. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Kent. Bahagyang nagugulat si Danik, pero hindi siya lumingon. Nanatili ang kanyang tingin sa lapida. Nagbabayad galang lang po, sir. Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Narinig ko po sa mga dating empleyado ang kwento niya. Nakikiramay po ako. Tumabi si Kent sa kanya. Pareho silang nakatingin sa pangalang nakaukit sa malamig na bato. Samantha de los Reyes. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Kasalanan ko. Biglang basag ni Kent sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi.
Kung naniwala lang sana ako sa kanya. Kung ipinaglaban ko lang sana siya. Hindi humimik si Danik. Pinakinggan lang niya ang bawat salita. Bawat hikbi na pinipigilan ni Kent. Ang tanga ko, patuloy ni Kent. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Naniwala ako sa isang kasinungalingan at dahil doon, nawala siya sa akin. Ang bawat salita niya ay parang mga punya na tumutusok sa puso ni Danik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, "Oo, kasalanan mo. Ang duwag mo," pero pinigilan niya. Ito ang unang pagkakataon na naririnig niya ang amin na ito mula mismo sa bibig ni Kent. Isang amin na matagal na niyang gustong marinig. Dahang iniluwod ni Kent ang sarili sa harap ng puntod. Hinaplos niya ang pangalan ni Samantha. Inaalis ang isang tuyong dahon. Nagdumapo dito. Sana mapatawad mo ako, San. Pulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag na. Sana, nasaan ka man ngayon, sana masaya ka na. Sa likod niya, tahimik na tumulo ang mga luha ni Danica. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkin. Ang mga luhang para sa dating Samantha at para sa babaeng nakatayo ngayon na hindi alam kung paano muling bubuhay ng sarili. Nang tumayo, si Ted, pinunasan niya agad ang kanyang mga luha. Umarap siya kay Danik. Pasensya ka na, Miss Cruz. Hindi ko dapat sinasabi sa sir. Sagot ni Danik. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Naglakad sila, papalayo sa puntod pabalik sa kanilang sasakyan. Bago sila maghiwalay, humintos si Ken. Alam mo, sabi niya nakatingin ng diretso sa mga mata ni Danica. Ikaw lang ang nakakausap ko ng ganito. Tungkol sa kanya, may kung anong kislap sa mga mata ni Ken. Isang kislap ng pagtatanong. Isang kislap na tila nakakakita sa likod ng mga mata ni Danica. Sa likod ng mukhang itinayo para maging pader. Parang malapit na niyang matuklasan lang isang bagay nang matagal nang nawawala. Ang pagtatagpo sa sementeryo ay iwan ng malalim na epekto kay Kent. Ang koneksyon na naramdaman niya kay Danik, ang paraan ng pakikinig nito, ang lungkot sa mga mata nito ay hindi na niya maialis sa kanyang isipan. Dahil dito, mas lalo siyang naging nailap at malamig kay Leslie. Bawat paglalambing nito ay tinataboy niya. Bawat tanong nito ay sinasagot niya ng matitid. Naramdaman ni Leslie ang pagbabago. Ang lalaking dati na sa kanyang mga palad ay unti nang nawawala. At alam niya kung sino ang dahilan. Ang bago nitong sekretarya, si Dan Cruz dala ng selos at pagdududa. Gumawa si Leslie ng isang desperadong akbang. Kumuha siya ng isang private investigador para alamin ang lahat tungkol sa nakaraan ni Danik. At habang naghihintay ng resulta, nag-install siya ng isang hidden saucer sa computer ni Ken para monitor ang lahat ang ginagawa nito. Hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang hinahanap. Nakita niya sa computer ni Ken ang mga email nito kay Marco. Ang kaibigan nitong expert. Nabasa niya ang lahat. Ang pagdududa ni Ken, ang analisa sa video, at ang conclusion, hindi authentic. Parang gumuho ang mundo ni Leslie. Estado na siya. Anumang oras, sabog na ang katotohanan. Kasabay nito, tumawag ang private investigator. Leslie, may problema po. Walang record si Danik Cruz,
bago ang 1 taon. Walang birth certificate, walang school records. Para siyang isang multo, na bigla na lang lumitaw. Lalong nataranta si Leslie. Isang babaeng walang nakaraan, isang babaeng bigla na lang sumulpot, at ginugulo ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maunahan si Kat. Kailangan niyang itumba si Danik, bago siya ang maitumba nito, at naisip niya ang pinakamabilis na paraan, ang sirain ng kredibilidad nito sa kumpanya. Kinabukasan, nagpatawag ng isang emergency board meeting si Leslie, kasama ang kanyang ama, at si Don Ricardo Ramirez. May isang seryosong bagay tayong dapat pag-usapan. Panimula ni Leslie. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tungkol ito sa isang corporate leak. Ilang linggo na pong may naglalabas ang mga confidential information sa mga kalaban nating kumpanya. Nagulat ang lahat. At, sa kasama palad, patuloy ni Leslie, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao. Tumingin siya ng diretso kay Danik na naroon para kumuha ng miltsol na meeting ang bagong sekretarya ni Kent, si Danik Cruz. Ipinakita ni Leslie sa malaking screen ang mga ebidensya. O mga log files na nagpapakitang ang computer ni Danica ay ginamit para access ang mga nasabing files. Isang peking email trail na uugnay sa kanya sa isang kilalang corporate spy. Si Kent ay natigilan. Hindi siya makapaniwala, pero ang ebidensya ay tila malinaw. Leslie sa outrage. Fire! Sigaw ng ama ni Leslie. Tumingin si Don Ricardo kay Danica. Ang kanyang mga mata ay matali. Miss Cruz, do you have anything to say for yourself? Lahat ng mata ay nakatuon kay Danica. Inaasahan nilang lahat na siya ay ihiyak, magmamakaawa, o matataranta. Pero nanatili siyang kalmado. Dahan siyang tumayo. Ang kanyang postura ay puno ng dignidad. Kung yan po ang ebidensya ninyo, sabi ni Danica, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Paano niyo po ipapaliwanag ito? May pinindot siya sa kanyang tablet at isang bagong imahe ang lumabas sa screen. Pumatong sa ebidensya ni Leslie, isang security log mula sa IT department. Ito po ang access log ng bulletin kahapon ng gabi. Paiwanag ni Danik. Ayon dito, ang computer ko po ay ginamit mula 800 hanggang 10. Pero ayon din sa log na ito, umalis po ako ng building ng 6 at ang nag-iisang tao na pumasok sa opisina ni Mr. Ramirez. Pagkaalis ko, itinuro ni Danik ang isang pangalan na naka-highlight sa screen. Isang pangalan na nagpatahimik sa buong boardroom ay si Leslie Gonzalez. Parang isang bomba ang ibinagsak ni Danik sa gitna ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napako kay Leslie, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Absurd. Pinasadya mo ang lag niya. Depensa ni Leslie. Pero ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang security loss po ay hindi basta napapakialaman, ma'am. Kalmadong sagot ni Danik. Sockers, may access ka sa pinakamataas na antas ng IT department. Nama na. Isang malakas na boses ang pumigil sa kanila. Si Don Ricardo Ramirez. Tumayo ito. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap. Ang tingin niya ay nakatutok kay Leslie. Leslie. Sa opisina kong mayon din. Walang nagawa si Leslie, kundi sumunod.
Iniwan nila ang boardroom na puno ng bulungan at pagtataka. Sa labas ng pinto, naghihintay si Kent. Ang kanyang mukha ay hindi maipila. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang kasinungalingan ni Leslie, ang talino ni Danik. Ang mga piraso ng puzzle ay unti nang nabubuo sa kanyang isipan. At ang larawang nabubuo ay isang bangungot. Sumunod siya sa kanila. Huminto sa labas ng pinto ng opisina ang kanyang ama. Pahagyan niyang iniwang bukas ang pinto sapat lang para marinig ang usapan sa loob. Anong kalokohan ito? Leslie? Sigaw ni Don Ricardo, pagtasaran ng pinto. Sinabi ko sa'yo, ayusin mo ang lahat. Hindi yung gagawa ka ng ganitong iskandalo. Tito, wala po akong kasalanan. Papilano niya ang lahat. Umiiyak na, sabi ni Leslie. Huwag lako, panglokohin mo. Dagok ni Don Ricardo sa mesa. Alam kong ikaw ang may pakanan ng lahat. Mula pa sa simula. Ang video, ang pagpapalayas kay Samantha. At ngayong ito, ginawa mo ang lahat para lang matali ang anak ko. Sa ginawa ko lang po ang pinapagawa ninyo. Ganting sigaw ni Leslie. Ang kanyang takot ay napalitan na ng desperasyon. Hindi ba't ito naman ang gusto niyo? Ang mawala si Samantha para sa ikabubuti ng pangalan ng pamilya. Inawa ko ang lahat ng ito dahil sa utang na loob namin sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, nasa kalsada na kami ngayon. Ipinagpalit ko ang kaluluwa ko, ang pagkakaibigan namin ni Sam, para lang bayaran ng utang na yan. Sa labas ng binto, napasandal si Ked sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay parang mabagsak. Utang maloob. Ang salitang narinig ni Danica sa piyesta, ang pag-uusap sa loob, ay nagpatulot. Narinig ni Kent ang bawat detalye. Ang pagbagsak ng kumpanya ng mga Gonzales, ang tulong ng kanyang ama, ang kasunduan, ang plano para sirain si Samantha. Hindi lang si Leslie, pati ang sarili niyang ama. Ang taong iginagalang niya, ang haligi ng kanilang pamilya. Kasabwat sa lahat ng ito. Gumuho ang mundo ni Kent. Ang babaeng minahal niya ay sinira hindi lang ng kanyang kaibigan, kundi ng mismong pamilya niya. At siya ang naging instrumento. Ang tangpapet na sumunod sa lahat ng kanilang gusto. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang sakit. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Galit sa sarili. Galit kay Leslie at galit sa kanyang ama. Dahan niyang itinulak ang pinto. Umukas ito. Natigilan si Leslie at Don Ricardo. Nakita nila si Ken nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang lahat ng ito. Sabi ni Kent. Ang kanyang boses ay malamig, walang buhay, at puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Itatama ko ang lahat. Hindi na umuwi si Ken ang gabing iyon. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Kinabukasan, ang tanging ginawa niya ay isang tawag sa telepono. Isang tawag na magbabago sa lahat. Kinabukasan, ang buong Ramirez Corporation ay naguladang. Isang email ang ipinadala sa lahat ng media, outlets, financial analysts, at mga miyembro ng board. Isang imbitasyon para sa isang emergency press conference na ipinatawag mismo ni Ken Ramirez. Ang paksa, ang katotohanan, sa likod ng pangalang Ramirez,
Dumating ang araw ng press conference. Ang conference hall ay puno ng mga kamera, mga reporter, at mga taong nag-aabang. Sa unahan, nakaupo si Don Ricardo. Ang muka ay hindi maitinta. At si Leslie, na halatang napilitan lang na dumalo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Dumating si Danica, kasama si Simon. Hindi bilang staff, kundi bilang mga manonood sa likuran. Handa para sa anumang mangyayari. Umakyat si Kent sa entablado. Hindi siya ang Kent na kilala ng lahat. Wala na ang nangiti ang postura, ang isang tagapagmana. Ang nasa harap nila ngayon ay isang lalaking pagod pero determinado. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula ni Kent. Ang kanyang boses ay umaling awid. Ipinatawag ko kayo ngayon, hindi bilang CEO ng Ramirez Corporation, kundi bilang isang taong may malaking pagkakasala. Nagsimulang magbuluman ng mga tao. Isang taon na ang nakalitas. Patuloy ni Kent. Isang babae ang nawala sa buhay ko. Ang pangalan niya ay Samantha Dios Reyes. Ang sabi ng mundo, iwan niya ako. Ang sabi ng pamilya ko, niloko niya ako. Ngayon, nandito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Ikinuwento ni Kent ang lahat. Ang tungkol sa utang na loob ng pamilya Gonzales. Ang tungkol sa pressure mula sa kanyang ama at ang tungkol sa video. Ang video na sumira sa pangalan niya ay isang kasinungalingan sa isang iglap. Isang malinaw na kopya ng video ang lumabas sa malaking screen sa likod niya. Sinundan ito ng isang technical na paliwanag mula kay Marco na naka-record. Ipinapakita ang mga digital footprints. Ang mga patunay na ito ay pinaiki. Nagkagulo ang mga reporter. Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako. Sigaw ni Leslie. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi pa ako tapos. Malamig na sabi ni Kent. May isa pa kayong kailangang malaman. Samantha de los Reyes ay hindi basta na lang umayos. Tumingin si Kent sa direksyon ni Danik. Isang senyas. Tumayo si Danica at dahang naglakad papunta sa harap kasama si Simon. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang magandang babae na hindi nila kilala. Sino siya? Tanong ng mga tao. Itinapat ni Simon ang isang projector sa screen unang lumabas ang isang medical file. Pangalan, Samantha de los Reyes. Status, near fatal gunshot wound, multiple fractures. Sinundan ito ng mga litrato. Mga litratong kuha pagkatapos siyang makuha mula sa paanan ng bangin. Isang mukhang halos hindi na makilala dahil sa mga subat at pasa. At pagkatapos, lumabas ang isang litrato ni Samantha bago ang lahat ng nangyari. Nakangiti, masaya. At sa tabi nito ang litrato ng babaeng karap nila. Ngayon, si Danik. Ang kasintahang sinasabi ninyong nangiwan. Deklara ni Kent. Ang kanyang boses ay naninginig sa galit, ay binaril at itinulak sa bangin ni Leslie Gonzales para patahimikin. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Dahang inalis ni Danica ang salamin na palagi niyang suot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leslie, ang mga matang puno na ngayon ng purong takot at pagkabaliw. Naalala mo pa ba ko, Leslie? Tanong ni Samantha. Ang kanyang tunay na boses na puno ng sakit, ngunit matatag, ay sa wakas ay lumabas. Iyon na ang huling bagay na sunila kay Leslie. Hindi. Patay ka na. Sigaw niya,
parang isang hayop na nasukol. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang matulis na letter open mula sa mesa at sumugod papunta kay Samantha. Kung hindi ka para sa akin, hindi ka para kanino man. Pero bago pa siya makalapit, umarang si Kent sa pagitan nila. Sinalulon ng kanyang braso ang saksak na pa dapat kay Samantha. Niyan. Sigaw ni Samantha. Kasabay ng kanyang sigaw ang pagpasok ng mga pulis. Dinakit nila si Leslie na ngayon ay nagwawala na, sumisigaw at nanalaba. Sa gitna ng kaguluhan, habang inaalalayan ng mga mediko, si Kent, ang tanging nakikita lang niya ay ang aalalang mukha ni Samantha. At sa kabila ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naitama na niya ang lahat. Ang mga sirena ng ambulansya at pulis ay unting humina. Napalitan ng tahimik na pagdip ng mga makina sa isang pribadong silid sa ospital. Ang sugat ni Kent ay malalim, pero hindi naman nagbabanta sa kanyang buhay. Si Don Ricardo, na sinampahan din ng kaso, ay agad na nagpiyansa, at ngayon ay wala kahit saan. Ang imperyo ng mga Ramirez ay nagsimulang gumungo sa loob lamang ng ilang oras. Nakaupo si Samantha sa tabi ng kama ni Kent, tahimik na binabantayan ang kanyang pagtulog. Nawala na ang postura ni Danica Cruz. Ang natira na lang ay si Samantha, isang babaeng pagod sa laban, na ngayon ay humaharap sa mga abo ng kanyang nakaraan. Dahang iminulat ni Ken ng kanyang mga mata. Ang unan niyang nakita ay ang mukha ni Samantha. Sam, mahinang tawag niya. Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka. Sabi ni Samantha. Inaayos ang una nito. Ang mahalaga. Pigtas ka, sabi ni Ken. Sinusubukang mumiti. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Puno ito ng mga salitang hindi masabi ng mga tanong na marahil ay hindi na kailan man masasagot. Patawarin mo ako, Sam. Pasag ni Ken sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa lahat, kung maibabalik ko lang ang oras, tumingin si Samantha sa bintana sa papalubog na araw. Hindi na natin na ibabalik ang oras, Dad. At kahit maibalik pa natin ang mga sugat, nandito na. Inawakan ni Dad ang kamay ni Samantha. Malamig ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Sam. Ayusin ko ang lahat. Magsisimula tayo ulit. Dahang binawi ni Samantha ang kaniyang kamay. Tumingin siya kay Kent, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malungkot, pero totoo. Ang pagpapatawad, Kent, ay hindi para sa'yo. Para sa akin yon. Pinapatawad na kita para sa sarili kong kapayapaan, sabi niya, pero ang pagbabalik iba na yon ang Samantha. Na minahal, may na siya sa bangin na yon, at ang babaeng kaharap mo ngayon si Danik, si Samantha, hindi na siya pareho. Pumulo ang luha sa mga mata ni Kent. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama si Samantha. May mga bagay na kahit anong pilit mong ayusin, hindi na maibabalik sa dati. Ang pinakamahalagang pagpapatawad na kailangan mong makuha ngayon, dagdag ni Samantha, ay ang pagpapatawad mula sa sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo, Ken. Tumayo na si Samantha. Bago siya umalis, lumingon siya. Salamat sa pagligtas mo sa akin. At pagkatapos ay umalis na siya. Iniiwan si Kent na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at isang katotohanan ng kailangan niyang harapin. Ang kanilang kabanata ay tapos na. Ilang buwan ang lumipas
Si Leslie ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang Ramirez Corporation ay bumagsak at binili ng ibang kumpanya. Isang araw habang aayos ng gamit si Samantha sa bago niyang apartment, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing kay Kent. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan nito. Hindi ito isang sulat ng pagmamakaawa o pagsusumamo. Isa itong simpleng kwento. Ikinuwento ni Ken na tinalikuran na niya ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Nagboluntaryo siya ngayon sa isang maliit na non-government organization sa isang malayong probinsya. Tinutulungan ang mga batang lansangan. Hindi siya humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ikinukwento lang niya ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kapatawaran sa sarili. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap lang. Nahanap ko na ang sarili ko, Sam. Sana ikaw din. Niyakap ni Samantha ang sulat. At sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nararamdaman na niya ang paglaya. Makalipas ang 2 taon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bayan sa Laguna, isang bawang gusali ang nakatayo. Sa harapan nito, may isang simpleng karatulan na nakasulat. Simon and Cross Foundation. Anyo Face, Anyo Hope. Sa loob, puno ito ng tawanan ng mga bata at ngiti ng mga pasyente. Ito ang naging bunga ng lahat ng pinagdaanan ni Samantha, isang sentro na nagbibigay ng libreng reconstructive surgery para sa mga biktima ng sunog, aksidente at karahasan. Hindi lang mukha ang binubuo nila dito, kundi pati na rin ang mga pangarap. Si Samantha, o mas kilala na ngayon ang lahat bilang Dora Cruz, ay abala sa aasikaso sa isang batang babae na may peklat sa pisngi. Hinapos niya ito ng may iingat. Huwag kang alala malapit na yang gumaling. At kahit manatili pa yan diyan, tandaan mo, ang peklat ay simbolo ng katapangan, sabi ni Samantha sa bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Talaga po, doktora? Tanong ng bata. Oo naman, ngiti ni Samantha. Inaplos niya lang isang maliit na peklas sa gilid ng kanyang panga. Isang maliit na paalala ng nakaraan na pinili niyang huwag nang ipatanggal. Itong sugat na to, ito ang nagpapaalala sa akin araw na kaya nating maghilom. Mula sa pintuan ng klinika, pinapanood siya ni Simon may ngiti paghanga sa kanyang mga labi. Ang kanilang samahan ay hindi nauwi sa romansa, ngunit nabuo ito sa isang mas malalim na pagkakaibigan at respeto. Sila ang naging pamilya ng isa't isa. Isang hapon, abang nagpapahinga sila sa hardin ng klinika, may isang donasyon na dumating. Isang malaking kahon ng mga laruan at libro para sa mga bata. Walang pangalan ang nagpadala. Anging isang maliit na card na may nakasulat para sa mga pusong naghihilom. Alam ni Samantha kung kanino galing. Minsan sa mga balita, nakikita niya si Kent. Hindi sa business section, kundi sa mga community secrets. Isang lalaking mas payat, mas simple. Pero ang mga mata ay may ngiti na isang totoong naniti. Masaya na ito sa kanyang bagong buhay sa pagtulong sa iba. Hindi na sila nag-usap muli. Hindi na rin kailangan. Ang kanilang mga landas ay magkaiba na. Pero pareho silang natutong lumakad muli. Pareho silang natutong magpatawad. At pareho silang nakahanap ng kapayapaan. Pinanood ni Samantha ang paglubog ng araw sa Laguna. Ang kulay kahel na liwanag nito ay umayakat sa buong paligid.
Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang puso niya ay payapa. May mga sulat na hindi na kailanman ganap na mawawala. Ulong niya sa sarili. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na tayo pwedeng mabuo muli. Nahanap na niya ang kanyang sarili hindi sa paghiganti, kundi sa paghilom. Hindi sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong kinabukasan. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa pag-ibig na nawala, kundi sa pag-ibig na natagpuan ang pag-ibig para sa sarili. At dito nagtatapos ang kwento ni Samantha Tiet. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Samantha, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang pinagdaanan, ang eksena sa bangin, kung saan ang tiwala ay sinira at ang isang buhay ay halos kinitilang siyang pinakamahirap na isulat. Sapagkat ang kwentong ito bagang isang likhang isip ay hangos sa libong totoong kwento ng pagkakanulo at pagbangon na naririnig natin sa ating paligid. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi mayroong laging pag-asa na ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan, kundi isang munting ilaw na tayo mismo ang nagsisindi para mahanap natin ang daan palabas sa sarili nating kadiliman. Ngunit nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Samantha, sa iyong palagay, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso, papatawarin ang isang tulad ni Kat? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang tinig ng inyong puso. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, huwag po sanang kalimutang iwan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso